Ayan. So, good evening. Ayan. So, ano muna tayo? Introduction lang. Siguro yung name, tapos yung company, tsaka industry. Ayan. So, sige ako na mauna para ano tayo, start na. So, I'm Ron Moreno. Yun nga, ang name ng company is Roman Essence International Corporation. Distribution, and meron din kaming startup ngayon na bago na rental, property management. So, co-working space, tsaka mga rentals yun. And, ano pa ba? Consultancy, meron din ako, startup. Pero hindi pa siya naka-register. Ayan. So, industry, supply chain. Ayan. So, sinong next? Sige, ako na. Sige na. Okay. Ako si Tay Elmi Makalindong, taga rito sa Batangas. Ang ang company ko ay A Makalindong Trading Corporation, JECA Trading Corporation, JECA Logistics, ah, ah, ano pa ba? Jose Prisco Trading, Jose Prisco Repacking, ano pa? A Makalindong Development Corporation, Palm Heritage Development Corporation, Up Prime Alliance Distributor Inc. Tapos ano pa sa Press United Manufacturing Corporation. So meron akong mga 15 o hindi ko alam kung ilan na, pero ang iba diyan ay reserve, hindi pa, para zero transaction pa. Ang iba naman ay papunta na doon sa pagsasara ng mga 5 years. Kasi nga, laging may problema yung bawat korporasyon. Minsan, pag pogi na, ayun, lumalaki ng gastos. So, kailangan mong, at minsan, kailangan hindi ma-identify na sa'yo yung korporasyon. So, ang industry is trading ng cooking oil, cement. So, tapos nasa logistics, rental, ano pa, trading. Yun lang. So may 34 years na ako sa pagninegosyo. Yun. At ang ano ko ngayon ay gusto kong makatulong sa ibang mga negosyante kung paano at gaano kahirap magsimula ng negosyo. Yun lang, mga kasosyo. Kasama. Ayan. Thank you, Tay. Thank you, Tay. Ayan. Yan si Pinoy Hat na next. Ako naman, content creator, Pinoy Hat. Real name ko, Mark Ponce. And nasa manufacturing kami, Tahian. Tapos, nag-play din kami sa e-commerce. Yan, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, lahat yan. Tapos, 10 years nang may experience sa pagninegosyo. At ang purpose ko talaga is ngayon nagbago na rin, kagaya ng iba. Makatulong din magbigay ng value sa mga tao. Yan. At yan, nagko-content din ako tungkol sa technology ko, paano makakatulong sa mga negosyante. Yun, free lahat yun. Wala. Hindi ako hihingi ng kapalit doon. Gusto ko lang makatulong. Ayun. Thank you, thank you. Si Mrs. ba? Magano? Si Mrs. Ayan, si Angel. Ayan, sige. Ayan, good evening po. Ayun, I'm Angel, Angel Ponce, and CEO and founder of Live Pillow Corporation. And 10 years, 10 years na po kami dito sa e-commerce. We sell in Shopee, Lazada, TikTok, and Facebook. More on B2C. And ayun, tuloy-tuloy lang po. And nandun na rin kami sa punto na mas makapagbigay na rin ng value or inspiration and tawag dito yung mission namin is talaga makapag-spread pa talaga ng comfort kasi marami rin kaming nakakausap na nagiging down and nandun na kami sa point na parang
hindi, parang hindi lang puro pera yung hinahanap mo, yung pasaya sa'yo, kundi yung fulfillment na pagtulong sa ibang tao. So yun, salamat po sa opportunity na maka-join sa group na 'to, kasosyong Ron and Tay Almi. Thank you, thank you. Ayan. Si Boss Dariel naman. Kaya ba, Boss Dariel? Ayun, good evening po. Magandang gabi. Ako po si Dariel Escobio, Tobong Mindoro, Oriental Mindoro. Pero currently nasa Santa Rosa, Laguna. Ang business ko po is una is yung Maximus Barbecue, yung barbecue business, nasa franchising siya, food business. Nag-start siya ng 2016. But prior to that, yung MD Automotive Services din, talyer naman siya. So I'm a IT professional po. So ngayon ang bagong open na negosyo is this year is yung Green Red Motors Incorporated. It's actually more on electric bike, yung electric vehicle siya. Tapos yan po, yung Tech for Good PH. Ang purpose ni Tech for Good PH is to help yung uh, small and medium enterprise to digitize yung mga businesses. So, yun. Ang basta malawak po yung yung ERP na ginagawa namin. Ayun din ang mission din is makatulong, no. Kasi been in IT for more than 25 years and different industries. So kaya yung digitize ng business, yun kasi nakita ko na especially doon sa mga nag-uumpisa na mahirap i-track yung negosyo. So kaya nagbuo ako ng team, nagbuo ako ng company para to help yung mga nag-uumpisa magnegosyo na ma-afford, no? Makagamit ng system sa murang halaga or free to start. So yun po. Thank you, boss. Thank you. Magkalapit lang pala tayo, Santa Rosa. Ayan. Sige. Si Heart, kaya ba, Heart? Ayun. Hello po, magandang gabi po sa lahat. I'm Hart Salunga. Ang industry ko po sa design and construction po. I'm a licensed architect. Nasa 10 years na po ako sa industry na to. And also, meron na kaming company. I'm a co-founder of SMB Corporation. We registered last January 2025 po. Yan po. Thank you. Okay. Thank you, thank you. Jmar. Ayan. Kung sino lang nakikita ko dito sa ano ko. Kaya ba, Hi, good evening. Ay, sige. Good evening, good evening po sa lahat. Ako nga pala si Jmar Diosma. From Iloilo po ako. Meron akong startup lang siya na local food and errand delivery service. Actually, years na rin siya, pero dahil nga sa mga challenges, wala pang masyadong system, yun, hindi rin nagtuloy-tuloy masyado yung expansion. Tapos, nagdi-distribute na rin, start distribute ng mga like packaging and consumables kasi may yung partner stores namin yung mga restaurant, yung mga pero also employed po ngayon. Nasa sales manager. Yun po, nandito para rin magbigay ng insights and most likely mas matuto pa, marami pang kailangang matutunan eh. Salamat po sa lahat. Yes, thank you, Boss Ron. Thank you, thank you, thank you. And si Ria, Miss Ria. Kaya ba, Miss Ria? Maiksi lang, pwede na. Wala yata. Ayun, ayan. Hello po, good evening sa Ayan. lahat. Good evening po sa lahat. My name is Ria Lintiungson. I'm from Caloocan City. I'm a store owner. Nag-ano rin ako ng mga store owner. May experience na din po ako since siguro 20 years, pero nung time kasi na yun, hindi sa akin yun. Nito lang huli yung akin na. Yung pinag-anuhan ko yun dati na store sa tsahin ko. Kumbaga ako yung nag-manage doon. Pero yung
yung marami akong mga bagay na na-realize na sa tinagal-tagal ko doon, kahit na wala kasing mga tracking ano yung tiyahing ko eh. Wala siya lahat. Kaya sobrang thankful ako at nakasama ako dito sa community na to dahil maraming mga learnings na ano na kailangan ko rin siya i-apply para sa future ano ko, negosyo. Thank you. Okay, congrats Miss Ria. Ayan, thank you, thank you. Miss Mary Ann, kaya ba Miss Mary Ann? Wala yata si Miss Mary Ann. Regan. Si Boss Regan. Wala yata. Or si Teo, Boss Abner. Teo Abner. Ayan. Nandiyan ba kayo? Ayan si Mary Ann. Ayan. Ay, sino ba? Okay. Yung nagkasabay-sabay. Sige, sige. Magandang gabi po. Sige, sino na lang muna mauna? Kayo. Ako, ako na lang. Ako Sige, na lang sige. po. Oo. Mary Ann from Tugigaraw. Sa ngayon po, eto, mga 2 years na rin, nagtitinda-tinda and then nag-accept ng mga cakes. Tapos at the same time, farming sa palay. So, ang inaano ko ngayon, ginugol ko ngayon is mapasama sa seed producer. So, ayun, pasok sa aral ulit every Tuesday, hands-on at saka theory. Yun lang po. So, nandito, nag-join ako para mas likely kasi wala pa siguro ako may i-contribute. So, matuto. Ayun. Good luck, Miss Mary Ann. Ayan. Sige. Si Boss Abner yata ready na. Ayan. Good evening po. Sige, boss. Ayan. Sensya na. Ano ko. Ako po si Abner Gonzalez. Nandito ako ngayon sa France. So, first of all, salamat sa Lord. Kasama ako dito sa group, Boss Ron. And thank you especially sa learnings ng ISO, Quality Management System. Hindi man certified pero yung awareness na ituro niya. Salamat ng marami. And ganun din sa pag-join niya sa akin sa mastermind. The moment yung business dito naman sa France, ongoing kasi yung ginagawa namin sa food business. Plan namin this October sa Marseille, south of France. Marseille yung second largest city ng France. And dyan sa Pilipinas din, ongoing din yung planning para dun sa aviation cafe. Kasi meron akong travel and tours and then pag-isipan namin join force with Nigel Santos. Aviation cafe yung business model. And supporting local farmers sa mga nagkakape. So yung gagamitin namin coffee beans from local Philippines. And yung serve na food is yung mga pagkain ng mga panahon noon na nakakalimutan na. Pero fusion. Lamang po. Thank you. Yung ano nyo, boss, yung resort natin sa Pampanga. Yung May maligaw. Pampanga, actually po. Sa anak ko yon yung Valle Pablo at saka yung Valle Pablo Resort sa anak ko yon, panganay. And yung Airbnb naman, yung Canso sa bunso naman siya. Okay. Ayan. Thank you, boss. Thank you, boss Abner. Ayan. Si Teo, mukhang ready na. Naka-on na yung camera eh. Ayun, good evening po sa ating lahat. No? Ako nga pala si Teo Mark Mesa
Also known as Marqueo Mesa, nagko-content din po ako, pwede nyo i-follow sa aming page. So, ang business ko pala ngayon ay nasa printing industry po ako ngayon. Focus po ako sa lahat ng mga problema ng mga client na makaka-relate ang printing services. Ayan. So, nandito ako sa community para matuto at maayos yung sistema kung magulo. Alam naman natin sa printing talaga napakadami ng services. Di pa namin talaga mahanap kung ano yung talagang tamang kailangan namin i-focus na product, no? Napakadami. So, syempre, kailangan ko rin makapag-focus kung ano talaga yung, kung sino yung tamang market din para din sa ano namin, sa business namin, no? At nandito naman ako para matuto rin kay Sero. Ang dami na ako natutunan. Dami rin ako na-execute sa inyo sa pamamagitan ng mga sistema, no? Marami po ako natutunan sa inyo, Sero. Maraming salamat sa pag-invite pala dito. And yun lang po, sana may ma-share din po ako sa sa mga problema niyo, no? Nakaraan na ano ko yung mga problema nyo, pero parang wala akong masabi talaga kasi sobrang napakalalalim na talaga. Pero sana soon makabigay din ako sa inyo ng mga experience or knowledge ko about sa mga nangyari sa akin sa bilang isang negosyante rin. Yun lang po at maraming salamat and good evening po. Thank you, Teo. Ayan. Si Boss Regan, kaya na ba? Nandiyan na ba? Ayan. Sige. Hi, Boss Ron. I'm Reagan Tan, former business owner ng Malupit Pet Store. Tapos, nagsara siya dahil nag-ibang trend ng mundo eh. Kasi before we are catering sa lower market na margin. Tapos, after pandemic, ang tao naging more exploring and yung aso naging optional na lang. Kaya yung sales namin, dati maganda-ganda, nag-drop down sa zero. Una, ayoko talagang bitawan. But as months goes by, nagsisiro na siya. Sabi ko, it's time na siguro na i-close. Siyempre, babayad pa tayo ng retainer. Sabi namin, abonado eh. Pangit yung bang sales, nagsisiro ka tapos may retainer. Tapos yun, pinasara namin. Yun, matinding challenges ang nangyari sa akin. Tapos yun, lately, ano lang ako, self-study, pupunta sa mga seminars like this. Tapos, apply din sa iba. Hoping makabawi by next year. As of na yun. Kaya pasensya na medyo ano ako na yun eh, medyo down ba. Although down yet, madami naman natutunan sa mga business, kaya iba sinishare ko din sa ibang mga kasosyo din. So napapansin niya, yun, yung natututunan ko. Pero syempre, like I said, theory is good, but tung sa sarili mo, mas mahirap i-execute, di ba? Parang ganun ba? Kasi siyempre, mahirap sabihin na sarili mo, pangit ang numbers ko, ang pangit ang benta ko, di ba? Yun yung pinakamahirap eh. Madaling magturo, yet pag hard facts talaga, minsan yun yung kasira ng bait, ganun. Yun talaga real life experience ko, yun. Ayun. Thank you. So ngayon naghahanap pa lang ng next business, tama ba? Babawi-bawi pa lang. Babawi pa lang. Okay, sige, good luck, good luck, good luck. Kaya Thank you. normal naman yan. Ayan. Sige. Miss Sil, kaya ba? Miss Sil? Yan, from Japan. Sa Japan yan, Miss Sil. Ayan. Po, good evening po mga kasosyo. Tanggalin ko yung aking para makita yung effect, background effect nan. Introduction lang Miss Sil, tsaka yung business. Tayo pa. Ayun. Good evening po good evening po sa lahat. Ako nga po pala si Sil. Tama ba? Hindi ako marunong. Tika pa, pa. Binigla mo ako kasosyo ron eh. Practice so, na practice. Good evening po mga kasosyo. Ako po si Sylvia Saito, a plain housewife dito sa Japan. And then, start up lang po sa business, at sa negosyo sa Pinas.
Hindi pa ako nag-start, pero soon, start na po ako. Tama ba yung ano ko, kasosyong Ron? Kilala ko? Oo, yun. Ano siya sa rental, si Miss Sil. Ayan. Sorry. Rental. Ayan. Okay na po yon? Okay na yan, Miss Sil. Ayan, ano siya sa, sige, itulungan na kita. Ayan, so sa rental siya sa Pampanga. Ayan. Yes po, yes po. Ayan. So pag may mga business kayo na target is Pampanga, ayan, pwede kayong mag-rent sa kanya. Ayan. Thank you so much, kasosyong Ron. Ayan. Thank you, Miss Sil. Ayan. Thank you po. Si LBD. Sino ba to? Tsaka si Sherons. Ayan. And Hi, Ron. Tumali lang ako. si Lloyd. Boss Yeah, Lloyd. this is Lloyd. Hello. Ayun. Kaya Wow. medyo nasa Thank you konti. sa pagpasok. Ayan. I've Master been Pro. wanting to makapasok. Nagsisensi lagi si Sir Mark. Sayang papunta lang ako ng Samba ngayon. Kaya iglesia kasi. So paano ba to? How it works, Ron? Before I go. Introduction lang, business and location. Ayan. Industry. Ayan. Short. Okay. Yeah, sure. So my name is Lloyd. Some of the sellers in the Philippines are calling me Coach Lloyd because I do coaching and mentoring for Shopee, Lazada, and Facebook, TikTok, ganyan. Right now, meron po akong digital marketing agency and we're handling around 300 stores for Shopee and TikTok right now. And yun, ang ginagawa lang po namin ay nagpapataas ng benta ng mga clients namin for Shopee dahil kadalasan sa mga sellers wala ng oras. Kaya doon namin sila tinutulungan. Yan po, Ron. Ayan. Thank you, Coach Lloyd. Ayan. So, Thank you. yung Shopee and Lazada ko, may umorder naman, pero yun nga, katulad ng sinabi mo kanina, wala rin nag-aasikaso. Pero may tuloy-tuloy naman yung order. Pero feeling ko, pag tinutukan, syempre, lalakas. Oo. Ayan. Yes, ganun po. Ayan. Thank you, Ron. Thank you. So, yeah. Si Sherons, ano ba to? Hindi ko alam kung girl ba to o lalaki. Si Sherons. Next. Ayan. Hello. Ayun. Wait lang. Ayan. Shen pala, Shen. Wala yung camera. Sino ba to? Si Sheron. Parang kaboses ni Mark eh, no? Ayan. Hindi, iba. Ayun. Yun. Sige. Ayan, Hi, introduction. Ron. Ayun. Oh, Si Kon pala to, si Ron Shen. Shen, oo. Nagagarden ako ngayon eh. Naka-base ako dito sa mga hindi nakakilala sa akin. Naka-base ako dito sa UK. At the moment, nag-ayos, naglilinis ako ng garden. Pero nag-rest muna. So, sa akin naman is rentals, Baguio base, at saka water delivery, Baguio base po. Yun lang ang introduction sa akin. Okay. Tama ba ikaw yung may sapatos dati din? Oo, dati sapatos, pero tinigil mo na. Maraming kalaban eh. Hindi ko na kayang hindi ko kayang i-compete yung mga local brands kasi masyadong marami ng manufacturers at saka dagsa ng mga market yan sa Pilipinas. So, pag ini-import ko pa, pag dadalhin ko pa sa Pilipinas, hindi na kaya. Malakas nga yung running shoes. Sobrang lakas. Ayan. Kaya nag-concentrate muna ako sa properties na lang. And so kita-kits din tayo sa properties. Kaya nga hopefully may mga lesson kayong mga properties, invite ninyo ako. Nagkataon na off ako ngayon. Nung Tuesday, pag nagtatrabaho night ako, hindi ako nakaka-join. So nagkataon na off ako. Yun, naka-join ako. Okay, so thank you sa pag-join. Ayan. Sige. Thank you for inviting me. Sige, start na tayo. Ano lang ako, mga konting briefing lang. Itong Zoom na to is every Tuesday and Thursday. Nag-start siya ng 7 to 9. Yung Tuesday natin is more on mastermind siya. So, yung last Tuesday meron, pero ano siya, naka-private yung video nun. Hindi ko naka-upload siya, pero kung yung mga attend lang yung pwedeng humingi ng link, ganyan, kung gusto yung panoorin.
Pero itong Thursday is i-upload siya in public. Ano siya, tungkol naman siya sa mga issues. So ang issues ngayon is, nasaan na ba yung list ko? Wala. Yung kanina. Ayun. So, ang issues ngayon is minimum wage hike, World War III, trading, tsaka military na World War III, and climate change. So, meron tayong tatlong issue ngayon. So, ang mangyayari sa structure natin is, every time na may issue, halimbawa next week, syempre iba na yung issue na mainit. So, yun naman yung i-discuss natin. Hanapan natin siya ng opportunities. So, yun. Kung may nakita, mag-start tayo sa minimum wage, magre-raise lang ng hand kung sinong gustong mag-share, kung ano yung mga opportunities na nakikita nila doon sa issue. So, una natin is minimum wage. So, start tayo ngayon. Minimum wage, meron bang opportunities? Sinong gusto mag-start? Or, sige, ako na lang para ano. Opportunities sa akin na nakikita ko for the minimum wage hike, hindi lang yung 50 pesos, kumbaga yung 200, nakakatakot na yun. Yung 200 para sa ating mga business owners. Lalo na kung marami tayong tao, manufacturing, yan, masakit sa manufacturing yung mga konting increase ng sweldo, ng minimum wage. Kasi sa manufacturing, para may idea lang kayo, kasi ako pumapasok din ako ng mga manufacturing, kasi lahat ng client namin, siguro 90% manufacturing. Meron doon mga trabaho sa manufacturing, yung ililipat mo lang yung isang item, hahawakan mo na ganun, ililipat mo lang sa kabila, tapos may gagawin ka lang ng konti, yun na yung gagawin, yun na yung ano, yung trabaho ng tao. So imagine kung meron kang 1,000 or 2,000, 10,000 na employees, tapos yun lang yung simple na ginagawa, is ang laki nun, times mo sa yung increase na 50 pesos. Imagine mo magkano yun. 'Di ba? So masakit, kung masakit sa mga small, kasi akala ng iba masakit lang sa small business owners yun. Pero sa mga manufacturing, sobrang laki nun. Kaya yung economic impact nun sa economics nga sa amin, negative effect yung yung increase ng minimum wage. Kasi yung mga investors from ibang bansa is hindi na pipiliin yung Pilipinas kasi mas mura sa Vietnam ngayon. Kung may idea kayo, sobrang mura ngayon sa Vietnam ang labor. And sa China, syempre lalo mas mura. Halos wala pang mga benefits. Eh di ba sa benefits dito ang taas. So yun yung mga negative effect. So hanapin natin ngayon, ano ngayon yung positive? So positive para sa akin, automation. Ito yung right time para i-automate nyo yung mga system nyo, mga process. Kasi instead na meron kayong 10 employees, kaya na ng 8. Or, di ba, kaya na ng 5. Diba? So, yun yung mga nakikita ko na pwedeng gawin. And, next is another opportunities is maka-attract ng mga skilled na tao. Siyempre, pag mataas yung labor, yung pasweldo natin, above dun sa minimum wage, is mas ma-attract natin yung mga magagaling, mga competent. So, yun yung dalawang nakikita ko na opportunities. Ayan. Meron pa ba? Meron kayong i-share na opportunities about minimum wage? Ayan. Any sharer na opportunities? Tingnan lang. Or wala na? Bukod dun sa... Ayan, si Tay Elmi. Meron ka ba sa Tay? Ayan. Sa akin, yung pagtaas ng sweldo, walang opportunity. Pero ang ano dyan is lahat naman tataas eh. Lagi naman, pag tumaas, siyempre mag-a-adjust ka ng costing. So kasi kailangan balance yung pangalan nito, yung cost mo versus productivity. Lagi namang ang kailangan lang, so paano ka makakasabay doon sa kompetensya mo? Lagi namang ang pinaglalabanan is market-driven price. Kung sa yung presyo ng competitor mo, so mag-a-adjust din naman sila lahat eh. So walang hindi mag-a-adjust. So ang lang is kung paano mo aralin, nakakayanin mo.
Kasi kung yung kompetensya mo, ang cost niya is mas mababa kaysa sa'yo, kasi nga well trained, yung productivity nila, yung enhancement ng tao, mas magaling ang ano mo. So kailangan mo lang talaga na aralin kung papaano mo mami-minimize yung cost, mama-maximize yung productivity in terms of doon sa sweldo. So ako ginagawa ko diyan, lagi namang tinitingnan ko per ano lagi 'yan per item. Halimbawa, yung tao ko at cost mo is 500, kailangang maka 500 dozen yung isang so ngayon kung ang magiging cost mo niyan, kung sa yung minimum wage mo magiging 400 na lang, tataas lagi yung cost mo. Sa akin walang opportunity yung ang opportunity mo doon is papaano mo siya yung leverage mo doon sa competitor mo lagi. Laging yun ang tinitingnan ko na opportunity. Kasi fair naman yung labanan Lagi namang titingnan mo kung paano ka magle-leverage. Kaya nga yung aking negosyo is dugtong-dugtong. Kung halimbawa sa distribution, kung ang ng distribution ko is ang labanan kasi yung presyo pantay-pantay naman lagi yan Na-assume natin pare-parehas lang yan. Ang magiging mo lang is kung gaano ka lang magaling mag-strategy. So, yun yung namin. Kung wala kaming kita sa distribution, sa logistics naman kami babawi. Kung wala pa rin doon, sa manufacturing naman kami babawi. O kaya doon sa trading. Kaya dugtong-dugtong yung ko. Kung talo kami dito sa habang may gera kami sa distribution, o sa logistics naman kami. So nakaka-sacrifice kami. Ganun ang aking so tinitingnan ko yung mga idadagdag ko para lang bumaba yung cost ko. Yun, ganun lang. Okay. So sa competition pa rin yun. Pero yung pagtaas ng sweldo, wala talagang wala talagang opportunity. Ang So, opportunity talagang nandoon plan. sa diskarte mo talaga. So yun, ang opportunity doon is mas magaling ka doon sa competition sa mga competitors mo kasi integrated yung mo yung mga business mo versus doon sa kalaban na hindi integrated. Tama ba tayo? Ayan. Oo, ganun nga. Kasi kung distribution, ang kalaban ko nasa distribution lang. Eh di, 2 taon tayo maglabanan. Baka huminto ka. Ako naman, may iba pang pagkukanan. Or may iba akong branches na mag-aabono doon sa laban ko sa lugar na yon. Ayun, So, tama. ganun diskarte ko. Ayun, tama yun. Actually, yung strategy na yun, ginawa ko na yun. Nag-branch ako sa Pampanga. Ayun, nakita ko sa umpisa, medyo mabagal yung growth. Pero makikita mo nga yung competition. Kumbaga may labang ka dito, may labang ka rin dun sa ibang branch. So, advantage siya. Ayan. Sige, next, meron pa bang mag-share about, ang topic natin ngayon is minimum wage, yung issue, yung pagtaas ng sweldo ng mga empleyado, and ano yung mga opportunities. Ayan. Na nakikita nyo na pwedeng ma-share para pwedeng i-take action din ng iba. Ayan, si Pinoy Hat. Kat. Yung sa pagtaas ng sahod, nakakatakot yung 200. Approve na ba yung cash? Parang wala na yun cancel na Yung 50 na. ni 50 na yata. Pangulo. Parang 50 Ano na. na? 50. 50. Oo. Kasi kung yung matutuloy yung 200, itong mga probinsya, pasok na sila sa BIR tax. So, ganun din yung sahod nila. Akala lang na tumaas, pero bumalik lang sa gobyerno yung pera. Kasi sa tax bracket yata parang nasa 20K monthly.
Kung probinsya, hindi papasok doon. Pero kung ito 200 nila yon, sila rin na maapekto. Akala nila, tumasahod nila pero hindi. Pero meron, ay, Siyempre, sige, add lang ako na update. Kasi ano ko familiar ako ngayon sa nangyayari sa Congress. Ang update sige. ngayon is meron sa Congress ngayon, may congressman, nilalaban niya pantay-pantay lahat ng minimum wage sa buong Pilipinas. So yun yung naka-file ngayon na yun yung isa. Meron namang isa, yung 400,000 na ano 4 million, tama ba? 4 million, 400,000 na exemption sa tax. So yun yung parang yun yung mga isinusulong nila. Tapos yung bonus na 150K, exempted sa tax yung 150K. So yun yung mga nakabinbin ngayon na ano, yung mga final ng mga bagong nanalo na congressman. So yun. Pero ngayon, ang ano natin, yung 50, ang alam ko na malapit. Ayun. Yun, kaming mga nasa e-com kasi, tama si Tate Elmi, kailangan itaas para makasabay. Kaso kaming mga nasa e-com kasi, may mga algorithm kami. Kapag nagbago kami ng presyo, yung mga exposure namin sa pagbebenta nababawasan, muulit na zero. So, dehado yung mga nasa e-com na naman, babagsak na naman. So, opportunity na to, syempre, kung mahabang PC mo, marami mawawala sa e-com eh. Yun yung nakikita ko opportunity. At ano pa ba? Ang nakakalungkot lang kasi, tumaas ang sahod, pero yung mga empleyado, yung pa rin yung kilusan. Hindi naman nadagdagan. Ano lang banggahan lang. So, tayo, syempre, kung dehado, talo sa costing, usually, ang ginagawa, nagbabawas ng tao. Yung iba, ha? Syempre, buti na lang, kami, nag-i-innovate talaga kami. Nag-invest na kami sa mga makinarya na, yung makina, kung dati, 3 tao, ngayon, isa na lang, kung may makina. Nag-invest kami sa mga ganun. So, yun yung isa pang mga opportunity. Kung gusto mo talaga lumaban, maraming mga negosyanteng papasok sa mga makinaryang malalaki. Bibili sila ng mga machine para palitan yung tao. Yung AI kasi, para sa akin, hindi siya pamalit sa tao. Tulong lang siya para mapadali yung trabaho, pero tao pa din yung gumagamit. Tinry ko kasi dati yung mga sales personnel, ginawa kong chatbot lahat. Ang problema ko, ang gusto ng tao, tao yung kausap. So hindi rin siya naging effective sa akin. Mas effective pa rin yung magaling talagang magbenta. Talagang nako-convert. Effective lang siya siguro pag gabi, yan, mga bandang 12:00, may papasok talagang benta. Pero mas effective pa din yung tao pa rin yung gagawa. Kaya ang opportunity diyan, maghahanap ka talaga ng magaling na tao na mag-ha-handle ng plus AI. Yan, kailangan marunong nasa ganon, marunong pa sa pagbebenta. Yun yung hahanapin nating mga tao, yung double skills. Kasi ang laki nung ang laki ng madadagdag, lalo na kung 200. Mahihirapan kaming mga small. Ayun, pero kung lalaban, possible, maging medium. Mapunta kami sa medium. Yun yung nakikita ko opportunity na pag ginalingan. Lalong gagalingan. Wala naman choice eh, kundi galingan talaga eh. So, yun yung yun yung sa akin. Yan. So automation, yung skills, yun yung mga opportunities. Ayan. Meron pa ba? Ay, mga machineries. Mga machines, bili ng mga machines. So yun yung right time na parang mas tipid pa rin ba na may na tao ito or makina? Parang ganun eh. Kasi kung dati parang hindi pa siya iisipin, pero dahil mahal na nga yung bayad sa tao, parang magpapantay na siya doon sa makina. 'Di ba? So parang ganun. Ayan. Meron pa ba tayong opportunities na ano? May gusto pa mag-share about sa minimum wage? Ayan. Ayan. So kung wala na, 'yan. So ano tayo, pwede tayo na mag-move na doon sa next topic natin. Meron tayong 3 topic ngayon. Pwede siya madagdagan kung meron kayong maisip na trending ngayon na issues. Ayan. So yung next natin is yung World War III. Ayan.
So World War III na yung topic natin ngayon ah. So opportunities for World War III, trade war tsaka yung military. Sa military sa akin, opportunities is mag-supply sa government in case of war. I-align nyo yung mga business nyo na meron kayong mga PhilJeps. So yun yung para pwede kayong mag-supply sa government. Kasi in times of war, si government nag-ooperate pa rin. And syempre, yun nga, yung paggawaan ng mga weapons. Yan, pwede kayong mag-supply dyan. And pwede rin sa amin, ang opportunities sa amin, syempre, pag may war, wag naman sana, wala namang may gusto. Pero in case, opportunities is, yun nga, yung mga medical, syempre, face mask, cleaning, syempre, madumi, magulo. So, parang ganun yung, yun yung opportunities. And, pwede siguro take action, yun nga, layo tayo kung magbabranch kayo, like sa amin, magbabranch kami, lalayo ngayon sa Luzon, medyo baba tayo ng konti. Ayan, so yun. Sa trade naman, yun nga, dahil nag-aaway yung US tsaka China, yung mga trades, dadaan sa atin. Hindi magdadirect doon from China to US. So, China, Philippines, papuntang US. Pero hindi naman tayo nagsusupply sa China eh. Walang pabaliktad eh. Parang, ewan ko kung meron Baka siguro yung mga crafts or mga hindi ko alam eh. Pero yun lang yung opportunities na nakita ko na pwede kong i-share ngayon. Ayan. Next, baka merong mag-share. Si Tay Elmi. Alam ko meron yan sa World War eh. Or BRBC. So, ang madaming opportunity basta may crisis. Depende lang kung ano yung nakikita mo. Like for example, yung declare ni Trump ng tariff. So, ang aking personal observation doon is ang gusto ni Trump, wag ma-monopolize ni China yung trade. Kasi pag hindi pinigilan si China, kasi kanya lahat mapupunta yung siya yung magdidikta sa mundo. Dahil lang siya yung pinakamarami yung population. In terms of manufacturing, doon pa lang sa lugar niya, kita na eh. So, yung ine-export pa niya, na ma-manufacture nila, yung produkto nila na nagagawa nila ng mas mababa kasi mass production. So, ngayon, kung ang tariff hindi iaayos nga, hindi ginawa ng US, lamang magpuntahan talaga sa kanila yung investors. Kasi mas mura sa kanila lahat yung machineries, labor costs, di ba? So ngayon, apektado yung mga bansa na gaya natin. O gaya ng na matataas yung labor cost. So kaya ngayon, ang opportunity natin diyan is ngayon aatras sa China yung mga investors. Pupunta doon sa lugar na kung saan mas mababa yung tariff pagdating dito sa sa pag-export mo doon sa ibang bansa. Yun yung nakikita ko diyan. Like for example ngayon na namin yung mga orders, ito base doon sa kliyente ko, yung sa textile, doon sa garments industry. So dumadagsa yung order ng US sa kanila ngayon dahil ng mataas nga yung nila ang tariff sa China. So nag-iiba yung dito ngayon pumupunta sa atin kasi mas maliit yung tariff sa atin. So lalakas yung natin, lalakas yung natin sa pagdating sa export. Then ang epekto niyan, dadami yung perang umiikot sa atin. So magbo-boom uli yung construction kasi magkukulangin yung
manufacturing facilities. Yun yung ano natin. Then yung sa ibang parte naman, yung pangalan nito, yung energy sector naman, tataas dahil ng yung war ng Iran at saka ng Iraq at saka ng Ukraine. 'Di ba? Nung na ano namin yung Ukraine na yung first 3 weeks, yon tinamaan ko yon. Yung pagtaas ng pangalan nito ng oil. So sa trading ng oil, kasama rin naman yung negosyo namin, yung mantika. So tumataas kasi ang ano ngayon kasi, 'di ba may mga international agreement na yung fuel natin para mapababa ang emission, meron tayong isahalo sa fuel natin, like example, ang product natin is coconut. So meron tinataasan nila yung yung percentage, halimbawa 1% o 2%, hahaluan yung diesel ng biodiesel ng coconut. So yan yung halimbawa sa palm naman, sa Malaysia, palm naman yung panghalo nila. So pag nagkakaroon ng gera, merong mga opportunity. Kaya lang minsan short term lang. Yun yung kaya nga pag may gera, laging nakatutok sa pangalan nito, sa commodities, sa market. Yan, magalaw ang presyohan diyan. Yun yung mga opportunities. Maraming opportunities kung alam mo yung so yun yung mga chance kung marami kang pera, yung black market ng commodities, makakatsyempo ka. Yun lang. Ayan, thank you, Tay. Ayan. So yun, ang opportunity na tumatak, yun nga, yung sa trade and yung timing, kumbaga. And syempre, pinakamalaking opportunities pagka mga may ganyan, mga crisis, is pag may cash ka. Tama ba, Tay? Oo, cash is king. Cash is king. Nakasale. Nakasale. Kasi maibibili mo, maitataya mo lahat yung pera mo eh. Halimbawa, yung oil, halimbawa, yung diesel o kaya yung cooking oil, minsan sa isang araw, nakaka-20-50 akyat ng presyo. Pag tinamaan mo yun. Tapos ma-dispose mo agad. Ayan. So mag-ipon kayo ng cash. Nung pandemic, yun, ang dami kong nabiling shares. Mura, bagsak yung mga shares sa stocks. Tapos mga property, mura pagka may crisis. Yan. So, pag crisis talaga, panalo ang malalaki. Kasi hindi mahirapan pag wala kang cash, hindi ka mahirap mag-loan pag may crisis. Pero yun nga, cash ang hinahabol. Walang release ng bangko kasi pare-pareho nagsisigurado eh. Bayad ka lang ng bayad. Ayan. So yun. So ang opportunities, mag-ipon ng cash. Ayan. Kasi pagka nandiyan yung opportunities, wala tayong cash, hindi nyo rin magagrab yung opportunities. Okay? Ayan. So next, meron bang ibang may iba pang about sa World War opportunities? May gusto pa bang mag-share about sa World War? Ito, dadagdagan ko pa kasosyong Ron. Sige tayo. Ang opportunity ngayon, nasa warehouse rental. Kasi sa gera, logistics ang kailangan. Lagi sa bawat ngayon, bawat provinces, bawat district, andyan na. Lagi mapapansin nyo yan. Sina Dali, sina
sina Alphamart, lahat ng ano, 'di ba may distribution sila. So may magtatayo yan ng sentro ng mga warehouse, logistics. So yun yung distribution center nila. Kasi nag-aano yan, parehas din yan ng pag nagagera, laging ang kailangan nila agad instant na ano, yung distribution na facilities. Yun ngayon yung malalakas. So Yun yun, ang nakikita ko mga opportunity ngayon. hanapin yung mga location na strategic location na magandang tayuan ng warehouse. Ayan. Ayan. Madali lang naman. Tignan nyo sa mapa, tapos hanapin yung gitna. Yan yung mga ano. And ayan, meron pa, may opportunities pa. May gusto pang mag-share about sa war. Kung wala na, pwede tayo mag-move sa last issue. Ayan. Oras na ba? Mag-8 pa lang pala. No? Ayan. Pero yan, wala na ba? Wala na? Type, ano nga, type 8 kung wala na. Wala na kayong, para malaman din natin kung sino pa yung mga nandito. Ayan, type 8 kung wala nang opportunities for war. Wala na kayong, ayan, sige. Ayan, thank you. Ako, pwede magtanong ka, Sosyong Ayan, Ron, sige, about sige. warehouse? Sige, sige. Ayan, medyo ano tayo, side topic tayo ng konti. Ano talaga, kung let us say, meron akong 360 square meter, pwede ba maging warehouse yun? Tay, pwede ba daw yun? Po? Depende kasi sa ano, sa goods. 300? 360. Pwede na siya, parang ano siya, ang tawag doon, sub-warehouse. Yung parang from main, doon muna itatransport. Parang doon ibabagsak. Pwede yun. Ayan. Ay, ganun. Okay, Oo, thank pero you. ang Pagka nakauwi malapit sa ako, may expressway. papikita ako sa'yo kung pwede siyang gawing warehouse, bagsakan. Oo, pag ano malapit sa expressway. Yes. Actually, yung dao mo. Yes, meron Nung pa akong nakita ko extra yung, doon. nung nakita ko yung property mo doon, warehouse ang naisip ko doon. Pero meron mas malapit pa, Castron. Sa expressway. Yes. Ayun, pwede yun. Okay, sige, Pero thank you. another ano na naman yan another, ang tawag dito, permit pag ganyan, pag mga rental. Opo. Ayan. Sige, thank you. Okay. Salamat po sa idea. Okay. Ayan, mukhang wala na naman tayong opportunities for World War. Yun nga, itong mga issues na to, meaning, pwede siyang mangyari, pwedeng hindi naman, pero yung iba nangyayari na. Pero kung mangyari siya, mas maganda meron na tayong prepared na action or may ginagawa na tayong action. Huwag na nating hintayin na mangyari pa siya. Saka pala tayo action. So, mas maganda advance. Mas lamang yung ano, yung nauna na, 'di ba? Ayan. Ito example. Meron, 'di ba sa Pampanga ay sa North Central Luzon is marami improvement. Parang 4 years ago, alam ko na magkakaroon ng mga improvement diyan, like mga train, mga airports, mga government offices. So, advanced na yung ano. So, ito parang nangyayari, advance kayo. So, kailangan nyo nang mag-take action. Pag hindi nyo ginawan hindi kayo nag-take action about dito or hindi nyo ginagawa yung opportunities, magiging risk siya. Risk naman siya kasi yung mga competitor nyo, sila yung mag-grab ng opportunity. So, ganun siya gumagana. Okay? So, ibig sabihin, ay may opportunities. Hindi ko grab. Okay lang, parang ganun. Pero hindi okay yun kasi may ibang mag-grab ng opportunities eh. So, magiging risk nyo ngayon sa yun. Diba? So, mas maganda tayo yung nag-grab ng opportunities. Okay, so next topic is climate change. Opportunities sa climate change. Meron bang gustong mauna? Yan, si Tay Elmi mo ang nag-unmute. Madami opportunity dyan. Sige, Tay. Ikaw muna. So, kasi kailangan mo lang handa yung facilities mo lahat. Naka-prepare ka. Limbawa, like for example, bagyo. Ilang araw na down ang kuryente. Kailangan mong may generator. Kung ikaw lang ang may generator, lamang ka kasi hindi maka-production yung iba.
Yun ang ano ko. Tapos or else yung ano mo, yung strategic location mo. Kasi kung binaha yung isang lugar mo, makaka-produce naman yung isang lugar mo. So advantage ng ano ng maayos yung mga position nyo. And then tawag dito, 'yun. During ano nga sa construction, extreme ngayon yung mga nangyayari. Kailangan mong ano na yung design ng ano mo is nakaano na talaga doon sa malalakas na bagyo, lindol. Kaya kinakailangan hindi na tayo pwede magtipid. Mag-design na tayo talaga ng ano. And then, ano yung mga nire-recommend ng government about safety, ilagay mo na lahat. Kasi kaya sila nagigpit ngayon dahil nga sila yung sila yung nag-aral, nagpa-participate doon sa ano ng buong mundo. Kung ano na yung mangyayari sa mundo natin ngayon pagdating ng mga panahon na ito. So ano na, nararanasan na naman natin yan eh. Sobra na yung lalakas ng sakuna ngayon. So kaya kinakailangan naka-prepare din tayo lahat. And then ano-ano yung mga ano mga dapat nating ihanda. Halimbawa yung pagkain, at least meron tayong mga 7 days para sa mga tauhan natin. Kung hindi makauwi yung mga tauhan natin, kung may prepare tayong barracks, dapat meron din tayo. So, yun naman, kung kaya, na ano naman, napo-project mo yon, yun yung kailangan natin. Okay, ganun lang. Okay. Ayun, Tay, tama yun. So, yun, add lang ako, yun, isang action is, na ginagawa namin dito, yung, syempre, strategic location, dapat yung, kung magtatayo tayo ng business or kukuha tayo ng pwesto, i-check natin kung pag bumabagyo ba is binabaha ba yan. Diba? So, yun yung mga, or malapit ba sa bangin yan. So, i-check nyo rin yung mga risk. Kasi, ano ba, pwede ngayon, hindi gumuguho yung lupa dyan, pero, in time baka mamaya gumuho. So i-check nyo talaga yung ano, yung quality ng lupa, tsaka yung location syempre. And yung ngayon pag nagpapagawa kami ng mga infrastructure, lagi kong sinasabi dun sa contractor namin or architect is signal number 5 proof yung yung bubong, lalo na yung bubong. Kasi pwedeng ngayon mahina lang yung bubong pero ay yung bagyo pero lumalakas na kasi yung hangin ngayon, hindi na katulad dati. So, yun, kailangan matibay yung ano natin, yung mga bubong natin. Kasi lalo na sa mga may mga manufacturing or yan, katulad kila Pinoy Hat, may manufacturing, i-check nyo yung bubong nyo. Kung hindi siya signal number 5 proof, pwede siyang ano, ang tawag doon, yung patibayin. Lalagyan ng mga enforcement. Ayan. And stocks. Ayan. Siyempre mag-stock. Ako may stock din ako dito sa bahay. Siguro good for 1 month lang. Ayan. Ayan, reinforce. Ayan, tama. Ayan. Meron pa, may mag-share pa about sa climate change. Opportunities for climate change. Or wala na? Na nakikita nyo? Natingin nyo na pwedeng ano? Sige, pwede. Ito, competitors. Example, yung lugar ng kalaban nyo is mababang lugar. Sa inyo, mataas. So, in case of magkaroon ng bagyo, makakapag ano pa rin kayo operate. So yun, opportunities yun. 'Di ba? Tapos i-ready nyo rin yung mga IT infrastructure nyo. Kailangan syempre lagi may signal, yung internet nyo para maging opportunity siya. Kasi example, may competitor kayo na wala ng internet doon, kayo meron. So kayo yung mga contact ng client. 'Di ba? Tsaka yung generator. Ayan. Ako ka. Ayan, sige, may add si Pinoy Hat. Sige. Siguro nakita ko lang opportunity sa mga mag-online selling din kayo para kahit tumabagyo, tuloy pa rin yung ano nyo. Kasi hindi nyo naman po problemahin yung logistic eh. Kung mataas yung lugar nyo, maganda yon. Tapos tuloy-tuloy lang ang gawa. Kahit bumabagyo, ano man yung nangyayari. Hindi kayo apektado unlike sa hindi kayo naka-online.
Pag umulan lang, minsan wala nang benta, lalo na kung nasa tindahan lang. Kasi yung mga tao ay lumabas. Pero kung online, nationwide, mas marami pa rin kayong benta. Pagka, ano nga nag-uulan na ganito, malakas kami. Kasi yung mga tao hindi pumupunta sa mall. So, yun. Pag maulan, pag tuloy-tuloy, non-stop yung ulan, ayun, lumalakas ang online. So, maganda sa mga negosyante natin na kasama dito, mag-online din sila para may benta pa din kahit maulan. Yun yung nakikita ko opportunity para din sa iba. Okay. Ayun, thank you. Maganda yon, di ba? Ayan. May naisip din ako, isa pa. Pag mag-hire kayo, ang kunin yung mga tao, yung malalapit sa company nyo. Kasi in case of baha, typhoon, or ano, is makakapasok yung mga tao nyo. Kasi nandun lang sa area eh. Di ba? Makakapasok. Kumbaga, hindi na binabaha yung company nyo. Malapit pa yung mga employees. Di ba? So, more like sa amin dito, puro walking distance lang yung mga tao namin. Yan. Pero meron din kami staff house. Yan. So, at least, kung may bumabagyo, kung hindi naman sobrang lala, is pwedeng may pasok pa rin kayo. Pero sa amin, signal number 5, wala nang pasok yan eh. Pero ako pumapasok ako kasi malapit lang naman. Ayan. So yun, yun yung mga opportunities. Pero yun yung e-com, maganda yun. Mag-ano na kayo, mag-ready na rin kayo na may e-com kayo. Sa mga wala pa. Kasi may permit, tama ba, Pinoyat? Yung permit mo, yun din naman yung gagamitin mo sa Shopee, Lazada, tama? Yes, yun din, parehas lang. Parehas lang. Ang nadagdag lang ngayon yung ITA. Kung tawagin nila ron, yung Ano yun? permit ng, halimbawa, nasa electronics ka, kailangan yung mga ISO na, yung mga ganun na kas. Pero kung Kaya hindi naman electronics, hindi na kailangan. Kagaya namin sa garments, walang hiningi sa amin sa ITA. Okay. Pag halimbawa naman, tungkol naman sa communication, kailangan ng sa National Telecommunication ba yun? May mga ganun kasing permit eh. Oo. So, pag hindi ka nag-comply, sasara yung store mo. Pag nag-comply ka, mababawasan yung kalaban mo, magtatap ka. Makukuha mo yung buong benta. Market niyan. Okay. Kaya, pahirap ngayon sa online, sobra. Kaya maraming nag-aalisan. Sobrang Pero yun mahirap. nga, Pero, kung sino yung nagko-comply, lamang. lalamang. Ayan. Ayun, so, ewan ko kung opportunity rin yung sa online kasi, minsan, pwede mong maipon yung yung benta. Halimbawa, may bagyong malakas talaga, hindi makapasok. Siyempre, yung iba, tama ba kas no work, no pay yung mga ganun? Kasi hindi mo naman kasalanan yan eh. O kailangan bayad pa din sila. Pag may bagyo, teka lang, hindi ko alam sa HR ko. Teka lang. Baka magkamali kasi ako ng Hindi ko sagot eh. maalala. Teka lang. Pero kung no work, no Hindi ko, pay yun, hindi ko sure. Baka magkamali rin ako kasi hindi na yun ako, nga. Basta hindi na yun, ako, kung no work, no nag-check pay, na lang ako ng payroll eh. Pero hindi ko na-check pag may bagyo kung ano ba yung wala tayo kasamang HR ngayon eh, no? Pero kung no work, no pay yun, may ipon yung benta, tataas yung benta mo, pwedeng gawin yung bukas. Yun yung maganda sa e-com eh. Kahit hindi ka pumasok, tuloy-tuloy pasok ng Kaya benta wala talaga. pasok wala. No work, no pay. Ayan, Ngayon, yung bagyo. yung mga platform kasi sobrang higpit din. Hindi, minsan kasi may mga may mga challenges na, may mga lugar na binabaha. Pero kailangan pa rin gumawa. Kailangan mo kasing ma-proof yun sa platform na may baha. Ang ibig ko lang sabihin ano ba? Bukas ko lang yung video. Kailangan ng evidence. Yan. Kailangan na evidence. Kailangan mo i-show up yung evidence mo na totoong may baha. Kaso pag wala, ang ang cons naman nun, pag hindi mo na i-show up yun, bawas talaga benta mo. Oo. Pero pwede mo Kung dati, dayain yun eh, di ba? 200 parcel ka, Choppy. Ano na? Ayan. Ibig sabihin, Koskas? Sorry. Yung pag may baha, pwede mong dayain. Hanap ka lang ng baha, picturean mo. Ano ba ganun? Actually, pwede yun. Pwede rin. Meron ka nang naka-ready.
Minsan ganun din yung ginagawa ko. Pero totoo naman kasi hindi nakapasok yung employee kasi nga may bagyo. Ang gusto kasi ni platform, yung worst talaga, yung alam mong matindi yung yung nangyayari. Eh, basta yun, maganda yung naka-ready link ako kung nandun kayo sa platform na mga ganun. Ayun. So, opportunity rin yun. Minsan kahit walang baha. Ay, kasi yung gusto sabihin ni Kasosyo Ron. Oo. Pwede Ayan. rin yan, pwede rin. So, nakakaipon ka ng benta. Ayan. Add lang uli ako ng isa pang opportunity ngayon ko lang naisip. Any products na ginagamit during typhoon, fire, earthquake. So yun yung mga ano, pwede yung opportunity siya, syempre. Syempre pag laging umuulan, may kailangan ng kapote, di ba? May kailangan ng payong, may kailangan ng ano pa ba? Ano pa ba mga products? Boots, di ba? So may ganun, may demand. So yung mga products, yun any product na related sa mga sa mga typhoon, mga ganyan. Kasi typhoon lagi yung ano natin eh. Like nung climate change yung pumutok yung Taal, ang dami umorder sa amin na face mask. Ayan, so opportunity 'yan. Ayan. So yan tama yung kay Tay Elmi, lahat ng pagkain, tubig. Yan tubig sobra. Kasi syempre pag may bagyo, so pwede kayo maging distributor ng ng tubig. Ang mga Wilkins, ano pa ba yung mga sikat ngayon? Wilkins, yung kulay green. Ano ba yung kulay green? Kalimutan ko yung brand. Absolute. Ayan, Absolute. Ayan. So ayan, pwede kayo mag-distribute ng mga tubig na yung mga naka-plastic. Kasi syempre, ang problema, pag baha, may ano ka, di ba may mga business na tubigan. Affected din yun eh. Eh kung baha dun sa area mo, paano ka mag-produce ng tubig? Or mali ako, tama, ano ba, ano ba, kung babahain yung area mo, may tubigan ka na negosyo, pero binaha yung area mo, yung production mo, makakapag-operate ka pa rin ba? Yung sa akin po sa Mindoro, pagbaha, doon malakas yung benta. Oh. Pero hindi, example, Pero hindi siya inaabot eh. I mean, mataas hindi inaabot yung... yun sa'yo. Yung Oo. strategic yung location mo. Pero yung sinasabi ko minsan, example, may water refilling station ako sa Marikina. Lampas tao yung So hindi rin tama ba? Hindi mo rin siya magiging opportunity. Pero kung yung tubig na yung mga absolute, kahit bahain yan, pa rin siya, nakatakip pa rin yan eh. Kumbaga, ililipat mo lang ng location. Ayan. Normal hirap sa kuryente at tubig. Ayan, tama. So, opportunity yon. Pag na meron kang ang tawag dito, generator. Naalala ko dati yung panahon, mga 90s. Ang lakas ng mga generator. Tsaka yung merong, yung mga tangke, yung deep well. Pero ngayon, bawal na eh. Ayan. So, yun yung mga opportunities. Meron pa ba? May gusto pang mag-share about na opportunities? Or wala na? Kung, ayan. Kung wala na tayong opportunities for these issues, siguro maaga pa ng konti, pwede tayong mag-open ng isang issue na tingin nyo na maapektuhan yung business natin. Meron ba? Kung wala, pwede naman tayong pahinga na tayo. Pero kung meron kayong issues na naiisip, ayan, pwede nyong i-share, pwede natin i-discuss. Meron ba kayo naisip na issues? Wala na So yan. yung mga Ayun. kasama, yung normal topic na nagiging problema ng lahat. Ano ba 'yun? BIR. Sino bang Benta. nagkakaproblema sa BIR? BIR. Tapos yung pasaway ng mga tao, ganon. Ayan. Mag-poll tayo. Ayan. So, ganito na lang. Type 1, pag ang problema nyo is BIR. Ayan, sige, BIR. Type 2, pag employees.
Tingnan natin kung sino saan ang maraming problema. 3, sales. Siguro yan muna. Ayan, sige, type ko. Ayan. 2, 1 and 2. 3. Okay. Ano pinakamarami? Sige, ako rin mag-ano ko. Sa akin siguro 2 and 3. Ay, hindi naman sobra. Ayan, pero parehas, pwede na yan. Ayan. So, 3. Madami. 2 and 3. Ayan, sige. So, yun. Unahin natin ang ano ba yung 2? Ito lang. Kalimutan ko yung 2. Employees. Ayan. Sige. So, ano yung problem? Ang problema ay employees. Sino gusto mag-share muna about employees? Focus. Ayan, sige. Si Pinoy ha. Sige. Siguro Ano? problema sa employees, ano sila tayo kasi more on solution, problem then solution. Sila is problem, ang solution nila problem ulit. So yun, minsan, nakakapuno. Yung, ko ba binibigay mo yung solution pero ang gusto nila, para mahilig sila sa mga blaming, mga ganyan. Madami nilang baggages. Yun yung napapansin kong paulit-ulit na nagiging problema ng mga employee. Hanggang sa nagiging na-burnout na lang sila. Ayan. Yun yung major problem na hindi ko alam kung masosolve pa yon. Kasi although gina-guide naman namin sila, pero minsan pagugulat ka na bigla na lang parang nabulok, ganun. So, kailangan agad namin maghanap ng kapalit. Ayun, yun yung mga consistent na hindi ko alam kung paano aayusin yun. Sige. So, yun. Teka lang. Ano yung problem muli na yung hindi problem, puro problem. Tama ba? Ang problem nila, ang solution nila problem ulit. Halimbawa, ang problem ay, ang ugat ng problema, meron lang isang SOP na hindi nasunod. Sila, hahanapin nila, sino bang mali? Sino ba yun? Mga ganon. Alam mo yun, nagtuturo, tapos pagka kasi siya mga ganon. Nagtuturoan yung mga Nagiging parang emotional, nagiging pero hindi naman kasi yun ang problem eh. Ang problema yung may solution naman to sa problem, pero pinapalaki pa. Alam mong simple lang naman yung solution, pero gusto nilang lumaki. Nakakaano lang. Ayun. Sige. Pero ako dati, ako dun tawag dito. Parang, basta pag nararamdaman ko na kaagad na ganun, HR na kaagad. Ganun lang yung inaano ko. Buti may HR na kami na malupet. Galing din sa KMG. Kaya, medyo nakakahinga. Pero nakakapanghinayang kasi yung oras. Yung pa naman kasi importante yung kilos nila, yung energy nila. Naliles dahil lang sa mga ganun. Saka minsan intindihin pa yung 'di ba? Yung issue kaysa magtrabaho na. Parang nadidistract yung yung production or yung ayan. Pero yan may sinasabi si Tay. Tay, ano ba to? Nga elaborate. Yeah. Yung employees, para kang nag-aalaga ng bata. Kailangang akayin mo, bigyan mo ng candy, kausapin mo, utuin mo, ganon. Yun yung hanggang marunong na siya mamaya lumakad. Kailangan talaga yung heart natin, maano natin sa mga employee natin. So magaling ako sa mga tauhan hanggang 30 persons lang. Pag sumobra doon, hindi ko na ma-handle ng ayos kasi nung araw na-maximize ko pang ang ng mga tao ko. Natuturuan ko kasi sabay ko silang kumakain, sabay ko silang umiinom, nakakapag-lecture pa ako, nakakapagbiro pa ako, and
nakakapag-abot ako ng palihim doon sa tao ko na nag-excel. So yun kung kaya mong para bang nag-aalaga ka ng mga bata na may iba-ibang ugali. Nakukuhanin mo yung ano nila. Pero kung hundreds na ang tao mo, ang hirap na. Yung leader mo, kailangang ma-multiply mo. Di ba? So, normally naman, hindi natin mahanap yung ugali natin doon sa iba. Almost, siguro, magaling na maging 30% makuha mo doon sa ano na yon, okay na yon. So, talagang tsatsagain mo yung makapag-create ka ng mga leaders. Tsaga yon. And then, after noon, yun, parang partners mo. I-develop mo, isasama mo sa training, tapos kailangan kasi compensated ano rin, yung retention program mo. Kasi yung danas ko doon sa mga tao ko, basta kahit gaano kahirap, kahit gaano kapuyat, at malaki ang kinita nila, ganado. Yun yung ano ko. Kaya yung leader ko, ang turo ko, palakihin mo ang kita ng mga empleyado, ng mga tao mo. Kung kaya mag-overtime at may pang-overtime ka, sige, tirahin mo. Yun yung inaano ko. Pag ganado naman, yun, naayos naman. Nakakapag-disiplina ka ng maayos. Kasi matatakot mawala ng trabaho Yun yung yun yung danas namin. So, ang problema lang, pag more than 20 o 30 na yung tao mo, ang hirap na. Kasi hindi mo na siya mamamonitor ng ayos. Kailangan nasalin mo na yung anting mo doon sa mga leaders mo. Yun lang, ganun lang. Ayun. Agree ako doon kay Tay. Ayun. Sige. Ayun. Pero add lang ako doon, yun nga, yung tama yun, kasi pag madami na yung tao, may mga nagpe-perform, yung mga hindi may mga hindi na nagpe-perform kasi madami na yung tao mo Hindi mo na sila mamomonitor. So kailangan mong gumawa ng magmo-monitor sa kanila or magma-manage or magli-lead sa kanila. Ang isang pwedeng strategy diyan sa amin, ito baka makatulong din sa inyo. Sa retention naman, yung hindi nagre-resign ganyan is nakatulong yung merong quarterly na meron kayong engagement mga programs. Like sa amin, meron kaming first quarter is anniversary, ganyan. Ay ano pala, swimming or sports fest, mga ganyan. Tapos second quarter, anniversary. Third quarter namin yung parang EQ training, parang siya, emotional, may program, may sarili kaming module for that. Tapos fourth quarter, syempre yung year end. Pero monthly, meron ding mga parang mga running event, mga ganyan. May mga program. Kasi syempre, habang nagtatrabaho yung mga tao nyo, pag paulit-ulit ng ginagawa, tapos parang wala nangyayari sa company na puro trabaho lang, is mababurnout yan, may stress, or dun mag-iisip yan na, ay, magre-resign na ako. Yung parang gano'n. Sa ano naman to sa retention. So parang, ay, magre-resign na ako. Pero kung mayroon pang programs, is pwedeng niya lang isipin, ay, teka lang, meron pa kaming meron pa kaming sport event meron pa kaming swimming, meron pa kaming may training, meron pa kaming, 'di ba? So may gala pa kami, may mga hiking, may mga ganun may mga ganun So, meron silang nilook forward. Kasi minsan hindi rin naman lang sweldo lang Pero yun nga, yung sa attitude naman ng mga tao is kailangan yung culture. Kailangan mayroong nag-aayos ng culture or nagme-maintain ng culture, which is usually si HR yon. Actually, mahirap din maghanap ng HR na yung okay din yung culture kasi siya yung taga-set. Kasi yung dating traditional na HR, ang traditional na HR dati is may rules, taga-tingin lang kung sino yung hindi sumusunod sa rules. Yun yung dating HR. Pero ngayong generation na itong time na to, ang HR iba na. Hindi lang yung rules yung tinitignan. Inaano din yung culture, yung mga mindset ng tao, yung growth, yung development. Ang dami na, hindi pag sinabing HR hindi lang taga-sita, pati taga-ayos ng culture.
Ayan. So yun yung mga pwedeng kailangan may regular na sabihin natin kung hindi kaya monthly, quarterly is merong parang pinapatatak sa kanila na ito yung values ng company, ito yung rules, ito yung na dapat merong growth, tsaka yun nga yung walang turuan, dapat merong ganun na parang monthly or quarterly na ini-explain sa kanila or session na like coaching ganyan. Pwedeng ganun na hindi tayo, huwag kayo magturuan kasi isang team lang tayo. So, yung mga ganon. Like sa akin ngayon, isang nasa planning stage na ako, katulad kanina, nagpaplano ko ng yung restructure, yung word na department, papalitan ko, tuloy in-email ko na yung lawyer namin. Siyempre may mga legalities na matatamaan. Is yung mga department, ang tawag na ngayon na ipapalit ko is team. Kasi pag sinabi mong department, iba yung dating parang, ay, hindi ko trabaho yan, ano yung kabilang department yan So parang ganon. Pero pag inano mo sila as team, like example, yung 3 department, gagawin kong isang team. So hindi na sila magkakahiwalay. Isang team na sila. So ibig sabihin, hindi na sila pwede magturuan ngayon na, ay, ano yan, warehouse yan, ay, ano ni logistic yan, ano ni admin yan. Hindi, isang team na kayo, operation team na kayo ngayon Diba? So parang hindi na kayo pwede magturuan, iisa na kayo Diba? So yun yung mga yun sa akin, hindi ko lang sure kung gagana siya or ano, pero I think much better na yun kaysa wala akong gawin. So yun yung yun yung mga nakikita ko na pwedeng gawin. Tsaka yung mga Gen Z iba. Kumbaga kung kaya mo mag-TikTok ka din. Diba? Sabayan mo yung mga Gen Z. Ayan. So yun lang. Meron bang gustong mag-share about dun sa employees? And si Pinoy Hat, anong Thank you. Ako lang, isang tanong na lang. Paano kaya yung okay naman okay naman yung culture. Okay naman. Nagti-team building. May mga panahon lang na talagang magugulat ka na lang na biglang nabulok. Hindi mo alam kung ano nangyari. Yung biglang pumasok siya, iba na siya. Hindi, So, ano siya? yun yung inano ko Normal Yung yan. Normal. Ano nangyari? Kapon ang saya-saya natin. Hala, Kumbaga ba't naging ganun siya? ang ganda lang ng flow. Ang ganda lang ng flow. Tapos biglang, ano yan, ito problem. Kasi pwedeng may problema siya na personal or nag-iba yung performance. Yan, yung mga ganon. Yun yung, hindi ko alam kung paano na, ewan ko kung, hindi ko alam. Paano kayo nagse-set ng budget sa employee nyo? Like for example, salary, mandatory benefits, retention program. Sa amin po ganito tayo, Elmi. Kompleto naman ang benefits, yung iba above minimum. And meron kaming yung employee of the month. Tapos may kinuha akong course tayo, Elmi Actually, 6 digits yung course na yon. Instead na ipang outing namin pang Boracay, ang ginawa ko, yung course kasi na yon, kompleto yun kayang baguhin yung mo, yung future mo. Kaya yun, sige sabihin ko na kay Sir MJ Lopez, yung success blueprint niya. Naging effective siya sa akin kasi mas mas naunawaan ko yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Yung what do you really want, nasagot ko yon. Tapos ano yung goal ko ngayong taon? Ano yung goal mo this month? So naging effective sa akin yon. So nung naging effective siya, may ginawa pa ako sa pang course, which is yun yun din kasi talagang naging dahilan kung bakit ako nag-viral sa TikTok In-apply ko yung 10 powerful skills. Sorry akong hindi ko binebenta, wala akong intention na ibenta yung course. Kaya ginawa ko, binili ko. Kaya nung binili ko siya, yun yung sabi ko sa mga employees ko, gusto ko magbago din yung buhay nyo. Kaso kung ako magtuturo mismo ng course sa inyo, baka ma-misinterpret ko yung mga wordings. Kaya kinuha ko na lang yung course na yun. Pag nagiging employee of the month, binibigay ko yung course na yun.
Sabi ko sa kanila, ito yung naging result ko. Pinakita ko yung TikTok. Sabi ko, ayan, no. In 2 weeks, halos 700,000 views ako. By applying that course. Ibig sabihin, gumagana talaga. And malaki rin na nag-improve sa akin. So, sila naman, masaya, may mga nabigyan na ako kaso hindi nila in-execute. Siguro dahil hindi sila yung bumili. Para bang nakakalungkot lang isipin na binigay mo sa kanila yung diamante pero parang hindi nila inabsorb. Merong dalawa na nakikitaan ko ng potensyal na talagang nagbabago na unti-unti. So parang kaysa ako pa yung magturo, sila na mismo yung nagtuturo para sa kanila. Panonoorin na lang nila. Tapos may mga workbooks yun na sasagutan nila. Ayun, yun yung isang naging strategy namin na pinagmamalaki ko na pwedeng tumulong din doon sa mga employees ko. Kasi kahit na-experience ko rin kasi tayo na kahit taasan ko ng napakataas yung sahod, halos umabot na ng basta sobrang laki na nung pasahod ko doon sa taon, inalisan pa din ako, naging malala lang siya. Para bang minsan nagbabadya na mag-resign pero nagpapataas lang. May mga ganun kasi. So, sabi ko hindi pala solusyon yung pagtaas lang ng sahod. At nakakatulong siya sa sales. Effective siya kasi nagsisipag talaga sila kapag may commission. May mga ganun din kami tay. Pagka nakakadami sila ng benta, tumaabot dun sa quota na gusto namin, automatic yun, makukuha nila yung incentive na commission dun sa benta nila. Ayun tay, yun pa lang yung meron ako sa bukod dun sa Pag-ibig, PhilHealth, SS, tsaka medyo mataas na sahod, compensation. Sa akin lang, tama lang yung sahod. Pero ako sa sa net income yung target. So pag may allowable ako na, halimbawa, like for example, may allowable akong budget, halimbawa 10%, inaano ko ng retention program. Halimbawa, nakailang taon na kami na may health card, tapos nakapag-tutor na kami sa, minsan yung first namin is Thailand, tapos kasi budget kasi tinitingnan Kung wala kang pera, hindi mo magagawa kung wala kang pinagkitaan. Lagi ako doon, tapos nakaka-bonus ako ng medyo 4 months, ganon. Depende doon sa effort ng department, nung buong negosyo. Yun yung ko. Kaya laging, namin, like for example ako, halimbawa sa logistics, laging tinitingnan ko, paano gaganaduhan yung tao. Like, halimbawa sa driver ko nga, ang target ko sa driver ko ng truck, ng trailer, so kailangan guaranteed ka 40,000. So leader ang gagawa noon. Kasi kailangan ang leader, bigyan siya ng maayos na biyahe, laging focus and monitor. So, ganun ako kasi nga, hindi naman natin magagawa yun kung hindi natin mapapasalta yung budget. Kasi doon yung programs Wala akong mga komisyon. Lang ako, salary plus yung mandatory 13 months, tapos may mga health card, tapos halimbawa ako mismo yung ako mismo yung ako mismo sumasama. Ipinaparanas ko rin sa kanila, halimbawa magbabagyo lang kami, pinaparanas ko sa kanila yung nararanasan ko. Ibig sabihin, pinipili ko, kakain tayo doon sa kung saan ako gusto kong kumain, doon hindi ko sila pinapakita ko na kaya nilang doon sa kumpanyang yan. Minsan hindi pa nakakarating doon sa lugar, mararating nila. So parang pamilya yung ko Pero nagpe-perform din naman ng hindi ko nga lang alam kung mataas talaga yung expectation ko, pero nami-meet namin yung target Nag-grow yung company. Pero feeling ko magulo pa rin. Although nag-grow.
So mga effective naman yung ano ko, yung retention program. Halimbawa, yung like for example, yung siguro mga isa may nakakuha na ng ano ko, yung sales ko naging anim na taon sa akin after na pag naka-anim na taon ka, sa iyo na yung sasakyan, 10% lang yung service vehicle mo, 10% na lang ang babayaran mo sa akin. So, siguro, yun yung mga ano ko, yung wala kang incentives, pero pag naipon mo, mas malaki sa incentives. Gaya ng head ko ng sales, nakakuha sa akin ng Montero. After na nakuha sa akin, binenta na rin eh. eh di, hinintay lang. So, yun, hindi makakalas. Ibig ko sabihin, parang nakatali sa'yo kasi hihintayin na uli yung ano, oops, nakakatatlong taon na ako, sayang. Ganun lang. Ayan. Okay na, Pinoy Hot, may mga napulot ba? Maganda yun, parang manggapos pala. Hmm. Sa amin meron din yung kotse na Magaling, magaling. ginagamit nila para ingatan nila. Kasi sa kanila mapupunta eh. Yan, Galing na nagaling. yan yung mga strategy. Yan. Pero yun, normal sa lahat na nandito, normal yun na parang okay yung flow, yung operation, ganyan-ganyan. Tapos biglang magkakaroon ng issue about employees. It's either employees to employees or employees to management or employees to customer, employees to talagang tao kasi emotional, may emotion eh. Diba? So yung May emotion nga. so yun kasama talaga siya. So ang ano lang dito is siguro ito pwedeng gawing practice nyo is bigyan nyo muna ng chance. Bawa, hindi okay biglang na hindi naging okay yung tao. I-ano nyo, kausapin, one-on-one, coaching, bas, end of the month, balikan mo. Or bawa, katulad sa akin, yung staff ng manager ko, sabihin niya, sir, may problema tayo dito, hindi sumusunod or ganyan-ganyan. Ay ko, sige, i-ano mo muna, i-coach mo muna, sabihin mo yung mga hindi okay, sabihin mo yung kailangan baguhin. O, next month, sasabihin ko ganyan. Kasi nag-discovery na rin naman yung mga manager ko, so marunong na rin naman sila. So sabi ko, next month, babalikan kita. Yun, ilalagay ko na sa calendar ko yun na babalikan ko sila. So ganun. Pagka balik kong ganun, o ano, kamusta? Nagbago ba? Sir, hindi, ganyan-ganyan. Medyo walang nangyari. O sige, isa pang buwan. Ganyan. Kasi sabi ko, ang goal mo ngayon is umayos siya, tsaka maging magaling siya, ganyan. Tulungan mo. Tapos, the next month, balikan ko uli. Yun, basta mga 3 months, pag wala na talaga, ginawa na nung manager mo. Pero dapat tignan mo rin kung may manager ka, or yun, tignan mo rin kung may ginagawa yung manager. Kasi makikita mo naman yun eh. Di ba? Kung may ginagawa siyang support doon sa tao niya. And kung wala pa rin, bawgit nakita mo may ginawa yung manager, talagang sinusuportahan niya talaga, is hindi pa rin nagbago yung staff. Yun na yung time na, siyempre, kailangan natin mag-gather ng data na hindi, yun nga, kailangan documented lahat yun. Na hindi nagbago itong taong to, hindi nagpa-perform, ganyan. Kailangan na natin i-let go. Kasi, maapektuhan yung yung buong company. Yan. Tsaka manganganak yan eh. Kung may isang hindi nagpa-perform, medyo may problema sa attitude, manganganak yan. Yung ibang maayos naman, nagiging ganun na rin. So, kailangan gawan mo na agad ng paraan. Ayan. So, yun lang. Yun yung mga pwedeng gawin. Actually, madami. Dami. Yung KPI, yun, meron din naman kami na nakakatulong din. Ayun lang, idagdag ko na lang din sa may ibang nakikinig. Importante yung indicator nila eh. Basta pag normal lang talaga yun eh, no? Kasi yung biglang nabubulok eh, no? Hindi mo talaga Yun, tama po, no? every year. Oo. Every year. Yun. Tsaka ang KPI namin sa HR is competency, increase ng competency, isa sa KPI. Another is retention rate. Sabihin, kailangan konti lang yung magre-resign. Siguro sa amin ngayon, konting mag-resign,
Usually isa lang sa isang taon may nagre-resign. Normal 'yun, okay lang 'yun, normal 'yun. Mm. Then ano pa ba? Performance. Yun nga, every 6 months may performance ano kami, evaluation. Ito share ko rin example. Meron dun sa performance i-evaluate nung yung katrabaho. So syempre, makikita mo ngayon, may pinipersonal minsan. So ngayon, sabi sa akin ng HR ko, parang pinipersonal tong isang taong to, parang pinagtutulungan, parang gano'n. Sabi ko, sige, sa susunod na evaluation, baguhin mo yung evaluation. Ilagay nila, dapat, pag ang score nila is 1, bawa kung 1 to 10 yan, bawa, hindi excellent, kasi yung core values yung evaluation namin So excellent, nilagyan ng 1. So lagyan mo ngayon ng space na, pag ni-score nila ng 1, bakit 1? Kahit isang sentence lang. So ngayon, from that, makikita ko ngayon sa susunod na evaluation kung pinersonal nila. Kasi pag tumaas yun, ibig sabihin, pinersonal nila. Pero kung 1 pa rin yun, tapos may mailagay sila, bakit 1? Yung excellent, yung discipline, yun yung mga integrity. So bakit mo i-score ng 1 yung integrity? Kung bakit? Dapat may ano na. Yun yung mga ano namin, changes. So yun. Pwedeng mag-revise kayo unti-unti, hindi naman perfect agad eh. So, yun. Yun yung mga example. Ayun. Sana may mga napulot kayo sa ano. May nag-chat kanina eh. Ayan, si Sai. Issue is yung mga Gen Z. Illiterate. Ayan. Maraming ganyan. Pero marami rin naman magagaling. Marami ding ano. Lalo na mag-TikTok. Ang galing mag-TikTok yung mga Gen Z. Ayan, meron pa ba? Meron pang ano? Marcas, ikaw, pati piling nga, yung medyo matigas. Minsan Ano? yung makulit eh. Paano? May mga sober kasi ako mga elders, mga senior. Mm. Ay, ikaw, ano bang tingin mo dyan? Yung senior ba o, o Gen Z o tingin mo okay naman parehas yan? Paano senior? Ano? May mga sober kasi ako na matatanda ng senior, mga 60 plus na, may mga 50. Sa mga sober, 60. Hindi ba retiree na yun? Minsan yung, 65. ano na? 65 ang retiree, di ba? Oo, minsan kailangan pang mag-work. In-employed mo pa rin na ano? Bawal ba yan? Tawag doon. Siguro check mo sa HR para sure lang Ayun. Wala sinabi sa akin yung HR ko eh. About age. Pero Bawal ba yun? ang isang ano naman nun is mas maganda mag-train ka na rin ng mga bata. Kasi syempre Mas okay sa'yo mga bata. hindi kasi sa health naman sa akin Oo, sa health. kasi syempre sabi natin healthy yan, pero syempre pag tumatanda tayo, talagang may lalabas ako nga nag-40 lang ako, nagkaroon lang ako ng mga allergies eh. 'Di ba? So parang gano'n na pero mas maganda, pwede naman wala namang kaso doon. Ang ano lang, mag-ready ka lang din ng siya yung pwede mong gawing trainer ng mga bata. Ayun. Kung i-ready Minsan kasi doon nahihirapan yung supervisor ko eh. Kasi minsan para babataan sa kanya eh. Ikaw, halimbawa, matanda. Mag-utos hindi sa'yo, bata. Minsan ganun eh. May mga parang ganung concern. boss nung 60 yung bata. Tama ba? Oo, yan. Ano Mas na. mataas sa posisyon yung bata pa eh. Pero kung hindi Kasi may nagpe-perform, idaan mo pa rin sa due process, 'di ba? Ayun. Parang kasosyong Ron. Minsan lang naman yan, minsan. Makasingit nga ako. Ayan si Tayel. Parang parehas din tayo ng problema eh. Parang wala nang mga bata na papasok doon sa ganong klase ng trabaho. So more than 30 lagi yung nakikita ko diyan eh. Yung mga bata na 20 parang kokonti ang ang nag-a-apply na server. Para rin sa amin eh. Yung mga bata parang gusto nila computer ang trabaho, yung maalwan na trabaho eh. Yun din yung namin kaya hindi namin ma-maximize yung namin yung mga tao. Hirap din kaming kumuha ng tao kasi parang consider hard labor eh.
ang uso na ngayon yung naglalaro habang nagtatrabaho eh. Yun yung mga kabataan ngayon eh. Yun nakikita ko. Dito sa ano ko, na dito sa umuupa sa akin, halos mga 60 years old nga, 55 years old, yung mga supervisor nila, yung planchador, yung mananahe, nasa mga ano nila eh. Nasa mga 400 ngayon ang tao nila dito sa akin. Yun lang, parang hirap. Pag Parang sa farmers din, tay. Sa mga Oo, farmers. ganun din. Oo. Ang siguro ang sa akin yung ako kasi puro subcon kasi yung tahian ko. Kaya hindi ko problema. Problema ng mga subcon ko. So, kaya ako nag-subcon. Dati may tahian kami. Kaya ngayon sinubcon na. Kasi yun nga yung isang problem. And siguro kung no choice, like sa inyo, is mag-ano kayo ng academy ng mananahe. Nagtuturo sa mga probinsya ng mga mananahe. Yun yung nakikita ko na magtuturo kayo ng mga free kung paano magtahi. Tapos yun, pwede na kayong kumuha doon. Tapos continuous yung turo ng paano manahe. Para continuous kung may aalis or may tatanggalin kayo is meron kayong pool. May pool kompleto. So yun yun lang yung nakikita ko kasi yun din yung gagawin ko sa sales eh. Magbibigay ako ng free sales training tapos mag-fishing lang. Ganun. Yung sa akin kasi hindi pwedeng i-automate eh. Yung magbubuhat ng semento. Yan, puro sa mga probinsya tayo. Magbubuhat ng semento tsaka yung magkakarga ng mantika eh. Yung hirap. Halos yung mga repacker ko, ang dami kong yung mga grade 4, grade 5, mangyan. Mga mangyan. Oo, mga mangyan. Ang hirap na pati. Pero tuturuan mo pati hygiene, pati. Mga badyaw. May mga badyaw ba tayo? Oo. Malakas yan. Kaya ang hirap, akala lang ng iba, ang dali magnegosyo, di ba? Mahirap nga pag ganyan. So kahit sa yung mga taga Batangas tayo, mga choosy na. Mas gusto nila magbingo tsaka mag-inom. Dami. Madali kasi ang ngayon kasi nga dahil ng may internet, di ba? Ang dami na ring scatter lang yung mga ahente ng kumikita na, di ba? Yung ahente ng online gambling. Di ba? Tapos yung Tupad at saka AX. Kaya kakaunti na yung nagtsatsagang magbuhat eh. Yun yung challenges namin ngayon. Actually, yun na nga yung may mga intern ako na mga part-timer ako na sa production din yung mga magre-repack. 1 linggo lang pumasok, tapos hindi na bumalik. Sabihin, naka-aircon pa yun Naka-aircon pa. Hindi na pumasok mga bata. Hindi naman sobrang bata, mga 18 above syempre. Pero hindi na sila pumasok. Nahihirapan daw, ganyan, mababa daw yung Pero simple lang yung ginagawa, nire-repack lang eh. Sobrang simple. Ayan. Mas gusto nila mag-cellphone. Ayan. Pero yun, na lang, yun, yung culture, kailangan talaga mag-build. Ang HR ngayon, kasi employees ang problema di ba? So ngayon, ang solusyon, yung HR, hindi lang payroll, hindi lang policies or mga rules ang kailangan yung culture, yung pag-nurture doon sa culture. Yung mga programs para mag-retain yung mga employees. And regularly kasi minsan tao kasi yan tao din tayo. Di ba may time na masipag tayo. Sa sarili natin may time na masipag tayo, meron tayong time na tamad tayo. So ganun din yung mga employees. Kung tayo na nga yung mga owners is nangyayari sa atin yun, ano pa sila, hindi naman sa kanila yung company. So yun yung nakikita ko dyan. Ayan. Ayan, si Boss Abner. Sige. Ako based sa pagiging empleyado sa isang tech industry at saka
um, education industry. Yung ginagawa namin noon is meron kaming yearly training program para sa empleyado. So, nationwide yung branches. So, bawat region naglalagay ng schedule para sa program. So, naglalagay ng one day parang close yung office for half day. Tapos, dun magbabanat ng mga seminars. And then may workshops. And then, mayroong evaluation. Kanina sabi mo mayroong employee evaluation. Ginagawa yun every 6 months. Doon sa evaluation, kung ano yung na-observe ng evaluate ng supervisor and then check ng manager and then doon sa mas higher level. Kasi sa supervisor, titingnan niya kung okay or kung meron sa evaluation kasi nakalagay doon kung anong weakness niya and then kung ano pa yung dapat na kailangan niyang training. And then, kung okay naman siya, meron siyang recommendation for promotion. So, ganun sa ginagawang evaluation. Kasama na rin yung increase doon. So, nagiging namomotivate yung tao. Sa workshop naman, magkaiba yung workshop at saka sa training. Meron kami ginagawa yung quality customer service and pati yung paano kasi ang considered kasi na yung co-worker mo is customer. So, discuss din. Hindi lang yung customer na bumibili o yung nami-meet natin, kundi yung kapwa mo, empleyado is considered customer. So, merong binibigay doon na paano kayo magiging magandang relasyon kahit hindi mo siya ka-department. Yun lang po. Ayun, thank you, Boss Abner. Ayan. So, yung kanina yung sinasabi ni Boss Abner, yun yung cycle na dapat ginagawa natin sa organization natin. Yun nga, yung performance evaluation, tapos yung result nun, ma-identify mo na, teka lang, puro attitude yung problema nito So, yung training, dapat parang doon sa attitude, pang-correct doon or para ma-improve yung attitude ng mga team. Basta kung saan yung pinakamarami na doon sa performance evaluation, kung saan sila mahina, doon ngayon magpo-focus yung training nyo. Then, after nung training, ika-conduct, i-check din kung effective yung training. Baka kasi mamaya, nag-training nga, hindi naman effective. So, yan. Tapos, balik uli sa performance evaluation. So, cycle siya. Wala siyang katapusan. So, yun. Yung kay Pinoy Hat kanina is normal siya kasi nga wala nga katapusan yung problema doon sa tao. So, yung performance evaluation, yung trainings, cycle. Every year, every 6 months, matrabaho talaga siya. Lalo na kung marami tayong tao. So, mas maganda kung ngayon mas lean, mas okay. Mas konti tao natin, kung kaya naman, is mas okay. Ayan. Or on call. Ayan, bukod hindi lang yung bago ma-train yung mga staff, employee, ang unang tinitrain is yung magkasama yung manager at saka yung supervisor. So, meron silang tinatawag na training program na POLC, yung planning, organizing, leading, and controlling. So, yung policy na yun, yun yung training para sa managers and supervisors. Para yun din naman ang magamit nila para sa mga staff. Paano nila i-handle, paano i-training. And then, bukod pa rin yung binibigay ng HR para doon sa employee naman. Ayun, thank you. Ay, teka lang, yung anak ko. Teka. Bye-bye, say bye-bye. Last. Sunod na si Dad. Okay?
Ayan, commercial. Ayan. So, yun. So, sana nakatulong yung nakatulong yung mga recorded naman ito, i-upload natin para mas marami mas kumbaga pwede natin balikan. Okay? Meron pa ba? May mag-a-add pa? Mukhang antok na yata lahat Ito yung mga ganito, antok na ako. Matutulog na rin. Wala na ba? Wala na? Kung wala na. Pinoy Hat, okay na? About sa employees? Bagay, hindi lang naman si Pinoy Hat yung may problem dyan. Lahat naman talaga. Ayan. Kahit ako, minsan, walang problema, tapos bigla na lang magkakaroon. Ayan. Kasama talaga yan. Hindi, wala yatang business na walang problema sa employees. Ayan. Lalo na yung mga BPOs. Di ba? Ayan. Ayun. Salamat. May dadagdag ako sa ano. Ayan, sige. Lalo na yung sa KPA kanina, yung may reason. Wala kami nun yung after ng evaluation yung 102, 1 kasi sa amin. Sorry. Walang dahilan ko bakit yun yung score. So, dadagdagan ko. Bukas, meron na yun. Nakakatulong din. Ayun. Although sa amin okay naman yung culture. Baka lang ako may solution dun sa yung biglang nabulok. Yun yung ko. Yun lang yung okay naman sila lahat. Baka may naging problem lang personal. Siguro maganda mas maganda tanungin na lang siya. Ayun, yun naman yung Yun talaga yung Okay na, salamat po. Salamat kay Tatawanin ko yan. okay. Sa lahat. Sige. So yun, siguro na rin tayo. Tingin ko napaka-productive, ang dami nating na-discuss na mga issues, tapos plus pa yung sa employees. And yun, next Tuesday is yung mastermind tayo. Siguro tayo kasi nung last parang madami, no? Na tayo ng list kung sino yung gustong mag-share ng problem. Ito actually parang mastermind na rin ito eh. 'Di ba? So pero yun, na tayo ng list kung sino yung may mga problem para mas okay. Ayan. So, okay lang ba mag-open tayong camera for photo? Nung last yung kay Miss Cha, parang may mga blanco eh. Hindi ko alam kung sa akin ba yun o ano. Ayan. Ayan, sige. Hintayin natin. Ayan, thank you sa lahat ng umattend and sana maraming natutunan. Ay, type 8 nga kung may natutunan tayo or kasi yun naman talaga yung yung purpose nito. Ayan, ayun dami. Thank you. Ayan. And syempre sa susunod, execute na. Yun na yung natin. Sige. So, picture. Okay. Sige. Sa mga pwedeng mag-open. Open na kayo. Ayan. Ayun, thank you. Nag-open lahat. Sige. So, 1, 2, 3, smile. Isa pa para baka may nakapikit eh. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. So, yun. Thank you. Good evening. And send ko yung link. Sa chat, medyo nagkakaproblema sa Facebook. Binablock ni Facebook as spam yung mga link. And message na lang kung paano natin gagawin. Pero popost ko yung link nito. Okay, good evening and matulog na tayo ng maaga. Yung mga negosyante hindi nagpupuyat. Okay, sige. Good night. Maraming salamat. Good night. Salamat po. Good night. So, you.